At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong balita na kung saan nga po, ito pong si John B. Cremulya mga kabayan ay tinawag nga pong pitbull. Tinawag nga po niyang pitbull si General Torre mga kabayan. Mantakin mo, bukod sa tinawag na nga pong bulldog, itong si General Torre ni Atty. Salvanelo, tinawag pa po ni Secretary John B. Cremulya ang kanyang teammate na si General Torre na pitbull mga kabayan. Saan ka ba nakakita nun mga kabayan? Sarili mo nakakampi, tinawag ka pang pitbull. Ito po yung balita patungkol nga po dyan. Ito po mga kabayan. Dito po sa Philippine Star. Ayaw po sa Philippine Star mga kabayan. Ito po. Para mas malinaw, ito po mga kabayan. No EJK under pitbull. Torre. Ito ang gusto ko kay Torre. Ang gusto ko kay Torre ay tinatapos na talaga ang trabaho at saka no excuse. Diba mga kabayan, ikaw iisipin mo, ba't kailangan mo tawagin na pitbull? Dami naman pwedeng ihalin tulad aso pa talaga. Aso talaga kasi masunurin sa amo. Yung ba yung gusto mong ikaw anong klase kang aso? Sir John Vic, kung si Torre, pitbull, tinawag mo pitbull, ikaw anong tawag dapat sa'yo? German Shepherd. Tapos si Marbil, anong tatawag natin? Ang kukulit niya Talagang ginamit niyo pa yung aso para ihalin tulad yung mga kasama po ninyo. Pinagtatawanan na nga po si General Torre. Pinagtatawanan na nga po siya taong bayan dahil tinawag po siyang bulldog, tapos ikaw tatawagin mo pang pitbull. Walang Diyo, matindi talaga aside po dyan mga kabayan noong na-interview po si BP Inday Sara sa The Hague mga kabayan, kung ano po ang kanyang reaksyon sa pagkakatalaga po kay General Torre bilang PNP chief mga kabayan. Alam niyo po kung anong reaksyon ni BP Inday Sara mga kabayan? Ito po mga kabayan, panoorin po natin ang reaksyon po ni BP Inday Sara nung nalaman po niyang PNP chief na po si General Torre. Ito po mga kabayan, panoorin niyo po. What's your reaction to Torre's appointment as PNP? I'm sorry, that's my reaction. Sir, next question. Last question po ninyo. Yun, sir. Okay, so this one. Michael Pua. And then, okay lang yung sound, no? Okay. Sige. And then, ang susunod ay yung Supreme Court cases about the 125 confidential funds of the Office of the Vice President. So, ang lawyers natin doon ay ang Solicitor General's Office. Since they represent all branches of government in cases, offices of government in cases. And then there is one petition questioning the constitutionality of the articles of impeachment, and the lawyers there are Salazar, Attorney Michael Poa. Thank you. Okay, this is your second question. Ano po ang reaksyon niyo sa ulat na ipapakancel ng gobyerno ang passport ni Atty. Harry Roque dahil sa warrant of arrest sa kasong human trafficking? Bilang isa sa mga kilalang taga-suporta ninyo, may nais po ba kayong ipayo o mensahe para sa kanya? Well, yes. Naawa ako kay Atty. Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? At ang confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Atty. Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, or kahit ano man yung persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya
actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tinatanong ko siya kung kamusta siya at lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Okay, last question. And last question po, after this visit po, may plano na po ba kayo kung kailan kayo babalik sa Pilipinas? Yes. Ang flight namin pabalik ng Pilipinas is either June 3 or June 4. At inaantay lang namin yung confirmation kung pwede ba talaga kami makabisita sa detention unit on June 3. Maraming salamat. Okay, thank you very much. So let's move on to SMNI. Please ask your questions. Thank you, sir. Good morning, ma'am. First question po namin from SMNI. Ma'am, you previously mentioned wanting a blood bank. Yes, sir. You mentioned wanting a blood Yes, sir. bank, Opo. which is why you pushed for impeachment prior to proceed. Could you elaborate on what you meant by that? And then, what should the public expect during the trial? And on a personal note, how are you preparing yourself emotionally and mentally for what lies ahead? Okay. Sige, unahin muna natin yung isa, sir. Nakalimutan ko yung second question pa. Ulit ko lang. Okay. Yes, ma'am. Okay. You Yes. previously mentioned wanting Yes, sir. Unahin ko man yung balat. Okay, sige. To clarify, I think many misunderstood the word blood bath and many didn't want to understand, refused to understand what it meant. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Second question. yes, ma'am. What does the public expect during the trial? And on a personal note, how are you preparing yourself emotionally and mentally for what lies ahead? Okay. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. And how am I preparing myself mentally and emotionally? Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment because the first time I heard it in November 2023, from the mouth of former Congressman Castro, I was already preparing for it. Physically, I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommend that I take. Okay, ma'am. Ma'am, other than that legal proceedings in the Philippines have been seen and highly politicized, do you believe fair trial is still possible in this case? For the impeachment? Yes, Of course not. We already saw that they were trying to fish evidence from the budget hearing. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to
investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. And what they did there was harass, threaten our staff from the Office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation, Kuno, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. And there is a question as well about the verification, because how fast you get signatures of 300 plus congressmen in just a span of a few hours, wherein we question if the members of the House of Representatives who signed read the articles of impeachment. Next question, please. Ma'am, President Marcos Jr. said he doesn't want you to you have something to this. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point? Is our country, the issues that we face, and of course, our kababayans, ang taong bayan, just the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Thank you, ma'am. Last question, ma'am. So, on a lighter note, ma'am, may I ask what is your birthday wish this year, ma'am? My birthday wish this year is for all Filipinos to be always healthy. Since that is something that money cannot buy, and nakikita ko sa trabaho ko when I was mayor, when I was vice mayor, hanggang ngayon Office of Vice President, na kapag merong nagkakasakit sa pamilya ay hirap at nakautang-utang talaga ang pamilya. Kaya I wish to God that He will grant all Filipinos worldwide good health. Abol, ma'am, ano po, advance greetings na lang para sa Father's Day kay PRRD. Yes, I wish PRRD a very happy Father's Day, and I wish that he feels happy and proud of his children, and we thank him for his generosity to us, and we thank him for the time that we have with him in the detention center, wherein he is just a regular, normal human being and not the mayor or the president. Okay, thank you very much. Next, Billionario News Channel, please. Yes, good morning po, Vice President Sara. Yeah, I'm Villanueva from Billionario and I have 3 more questions. Yeah, the first question is, Representative Laila de Lima once again moving the reading of articles of impeachment from June 2 to June 11, and according to her, the impeachment might not push through. Do you still believe that the Senate will push through the impeachment trial given that the presentation of the articles of impeachment? At this point, sir, I really do not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. And leave it up to the Senate to decide on the articles of impeachment. We do not know what will happen. What is important is that the legal defense team is prepared. The second one is, what's your reaction to Torres' appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction, sir. Next question. Last question. Yun, sir.
Okay, so this one. No comment talaga on the reconciliation kasi sabi ng Alex na kailangan mabalik si former President Rodrigo Duterte for that to happen. Yes, that is the sentiment of the millions of Filipinos, not just in the Philippines but worldwide, no? That is their sentiment. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. We want a better life, better Philippines for everyone. And that is the job of the president, that is the work of government, and we want them to focus on that. And as I said, personal problems are so tiny in the universe of the Philippines. Thank you very much. Next, UNTV. Hello, Madam. Any parting message from the President po? And what's his message for your birthday po? Si President Duterte. Message niya po for your birthday. Oh, did I ask him bagahapon ma what his message is? Asa sinulti niya? Destiny. And my destiny? Oh yeah, I don't want. Wag man yung, it's private wish for me. But andun Message po sa Philippine people. yes. Oo, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kabayan natin na ang dami pong nagpapadala ng messages, ang daming gumawa ng videos, ang daming gumawa ng art cards. Madami ang nagsiselebrate, hindi lang sa Pilipinas but around the world. Kasama na dito sa Dahig ang mga Filipinos from Europe and other continents who came here today to celebrate and to do the rally with us. And I am truly blessed because I am one of the few individuals wherein my birthday is celebrated around the world. And I am honored and I am very proud because of that. For your last outlet, Diretso Kamao, please. Ma'am, tanong ko lang po, as for now, gaano ho kalakas yung defense team ni dating Pangulong Duterte para ipagtanggol siya sa darating na September 24? Yes, opo. Naghahanda na po sila sa kanilang gagawin para sa September. Pero bago pa man umabot ang September, meron na rin silang mga ginagawa na nakapaloob sa Rome Statute para gawin na mapadali ang dismissal or ang release ni Pangulong Duterte na yun ang dasal nating lahat. Kagahapon, kinausap ako ni Attorney Harry Roque at meron siyang mga naisip na pwede pang gawin para magawa ng paraan ng pag-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at yun ay isa sa mga agenda ko sa susunod na mga meetings ko na kasama ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So ma'am, dahil nasa hot seat ngayon, kayo ni Senator Amy Marcos na kayo pa rin yung magkakasama palagi. So ano yung masasabi mo sa mga ibang Duterte supporters na hindi pa rin pabor doon sa pagsasama niyo? Oo, hindi ko na pinipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Pero sa ngayon kasi, unang-una, kung makita ninyo, ay isa siya sa mga pinaka masipag tumulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siya sa mga kasi stress sa pag-iisip kung paano ba mapauwi si dating
pag-iisip ng mga paraan kung paano mauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa pa ay yung personal ko, no? Syempre, kung ikaw may kapatid na presidente or kahit anuman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasubuan ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. May awa ka kaya. Kaya parang okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede mo, you have a friend in the office of the vice president. Ma'am, ito po, meron ang mga nakasampang kaso doon sa gobyerno natin na sa pagkakaalis kay pagkidnap, sabi ng pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hinatid siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, ma'am. Please na lang po, happy birthday. Yes, oo po. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang well wishes, sa kanilang mga regalo, sa kanilang mga darasal. At sana ay kayo din ay mabiyayaan noong lahat ng wish ninyo sa akin ay sana ibigay din sa inyo ng ating may kapal. Thank you very much. That ends the